Ajit. Okay? Inom ka muna. Para medyo... Hindi, uminom. Makarelax ka. Okay. Okay na. Tanong. Yung bang huwag kang tumingin na may masamang hangad sa isang babae, nagkakasala, anong kasalanan? Sumagot ka ng mic. Sumagot kang nakamay para maririnig din yung sagot. Ang sagot, anong kasalanan? nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso, hindi pa akto. Yung bang kasalanan ng pangangalo niya, anong nalabag? Sa Sasabi nga po, utos o hindi? nagkakasala ng pangangalo niya sa puso, hindi aktwal. Anong kasalanan nga nalabag? Hindi sa 10 utos, sa kautusan ni Kristo. Yung bang wag kang mangangalo niya, hindi ba yun ay nasa 10 utos? Hindi. Kasi ang nasa 10 utos, aktwal na pangangalo niya. Saan mo mababasa na yung wag kang mangangalo niya na nasa 10 utos at yung wag kang mangangalo niya na nasa New Testament ay magkaiba? Hindi ba parehas yun ang pangangalo niya? Magkaiba nga po yung Hindi ba puro pangangalo niya ang kasalanan mo? Sumagot ako magkaiba yun. Okay, sige, yan ang sagot mo. Sumunod na tanong. Yung huwag kang mabuot sa iyong kapwa, yun ba ay utos ni Kristo, pinaninindigan mo ba yun? Oh, yung unang 1:15, utos ni Kristo yun. Pag napuot sa kapatid, mamamatay tao. Puot! Kung may mabasa ka, Sige, na yung huwag kang mapuot sa iyong kapwa ay nasa lubang tipan at bahagi ng 10 utos. Aaminin mo na hindi ka na talaga nakakatindig dito sa bahay. basahin niyo po. Sige, basahin natin. You're free to read. Kondisyon. Eto. Nasa aklat ng Levitico. Ang talata po ay sa talatang 18. Huwag kayong maghihiti o laban sa mga anak ng inyong bayan. Kung iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili, ako ang Panginoon. Talatang 17, taas lang natin. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Problema. Ito ba ay kontra pa rin sa utos ni Kristo? Kautusan ni Kristo yan. Kaya sa kasi, inaalam mo, Kautusan ni Kristo yan. Hindi na kita wala yan sa 10 utos. hindi kita pinapaliwanag, at least sumagot ka na. Sumasagot na tanong. Tanong mo ko, kailangan mo sumagot. Sumagot ka na. Hindi, tapos na ba ako? Tinanong mo ba ako? Brad, tapos ka na ba? Sumagot ka na. Okay, next question. Okay. Pagka nagtanong, sagot lang po. Huwag naman magpapaliwanag. Hindi naman kita Kung hindi hindi, oo, hindi lang. Huwag naman magpapaliwanag. Pag sinabi magpaliwanag ka, papaliwanag. Ayun lang po. Okay. Alam mo ba kung anong laman ng 10 utos? Exodo 20. Alam mo nga? Exodo 20. Alam mo? Basahin mo. Basahin mo, Exodo 20. Alam mo nga, alam mo. Oo, Exodo 20. Sinabi ko na nga. Ano ang alam mo sa 10 utos? Yun nga, Exodo 20. Kaya nga, banggitin mo. Oo, ulitin mo na tanong mo kasi sabi niya di ba? Pag paulit-ulit ang tanong, baguhin na. Kaya nga tinatanong siya, alin ang alam mo sa 10 utos? Alin? Okay. Nagtatanong po siya kung Ano ang alam alam? mo po sa utos. Bumanggit lang kayo doon sa 10 utos. Kasi Alin, Exodo 20. magbanggit ka, magbanggit ka. Yung Exodo 20, Okay. ano po pa doon sa 10 utos? Magbanggit ka sa 10 utos. Yung binanggit ko kanina, Exodo 20, 14. Basahin mo. Ano sinabi ko? Oh, huwag kang mga ngalun niya. Huwag kang mangangalo niya. Masama bang sumunod doon? Ang sabi ko nga sa iyo kanina, ang pagsunod namin kay Kristo, hindi na yung 10
tanong ko, masama ba ang sumunod doon? Masama! Masama? Sumunod ang masama! Bangalo niya na kayo, ha? Yeah. Next question. Bangalo niya na kayo. Next question. Masama! Masama ba yung utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko? Masama ba yun? Sasagot ako! Sumagot ka, tinatanong ko eh. Kaya nga eh. Sasagot ako. Sagot na. Ito yung sabihin mo na to. Sumagot ka na. Lahat ng babasahin mong Exodo 20, pag tinupad mo yan, masama! Masama ba Ang magkaroon ng larawan. ang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ng Diyos? Masama ba yun? Mabasa. Gusto mo basahin ko? Sagot. Hindi lang ang tinatanong ko, masama ba yun? Common sense, common sense. Sinabi ko na nga kanina eh. Masama Exodo 20, pag binasa mo yung Exodo 20, na lahat ng 10 utos na binasa doon, nababasa doon, masama pag tinupad. Masama pag Okay. tinupad. Ayun na yung salita, brother. Next. Yes, no? Lahat ng nakasulat, okay. Ang lahat ng nakasulat sa Exodo 20, masama yun. Isa-isa na natin yung Exodo 20. Kayo na humahala mag-isip ko ano. Masama ito pa rin sa panahon ng Kristiyano ha? Ha? Sumunod na tanong. Tanong na tanong. Kapag ka ang miyembro mo ay nagkaroon ng ibang Diyos, iyo bang sisitahin? Una, sinabi ko na nga Sumagot ka. ulit eh. Sumasagot na nga ako eh. Paulit-ulit lang naman yung tanong mo eh. Eh kasi, Sinasabi ko na nga, Hindi, bago yan. lahat ng Tama-tama binabasa mo, huwag mo na isa-isahin. ayaw lang isa-isa. Ayaw lang isa-isa kasi Sinabi nahuli. ko na nga eh. Lahat, Nahuli. Oh. pag yung 10 utos, Oh. tinupad mo sa panahon ng Kristiyano, masama. Masama. So, mabuti ang pumatay sa Kristiyano. Babasa ko. Mabuti ang pumatay sa Kristiyano. Mabuti ang pumatay sa Kristiyano. Sasagot ako sa inyo. Nakita mo na. So, mabuti pumatay sa inyo, ha? Okay yan. Pag pumatay kayo, huwag yung pagkagalitan ito. Sasagot ako. Sumagot ka na, tapos na. Okay, next question. Sinabi ko Masama ba? Masama ba? Okay, okay. Tanong. Panibagong question. Sinagot ka na. No, yung Tanong ulit. tanong na tinanong mo. Ngayon, Brother Jerry, magtanong ka ulit. Sagutin niya. Okay. Masama ba? Masama ba ang magkaroon ng ibang Diyos sa panahon Kristiyano? Ito nga po, sagot ko. Huwag niyo muna ako ikata ha. Pag-iusap lang, huwag niyo muna patapusin. Pag sinabi, Brad, ito yung sagot ko. Ayun na. Okay. Pag sinabi ko sa inyo, Brad, ito yung sagot ko. Nako, naubos ang oras. Ito sagot ko. Ang sagot po namin, ang pagtupad namin, hindi ang 10 utos nung nasa Exodo. Ang sinusunod namin, yung kautusan ni Kristo. Isa sa kautusan ni Kristo, huwag mapuot sa kanyang kapatid. Okay, next question. Yung bang kautusan ni Kristo na huwag mapuot sa iyong kapatid, kontra ba yan sa kautusan ng Diyos na nasa 10 utos? Yung sinabi ni Kristo, wala! Huwag sa 10 utos! Yan na Sa naman. Exodo 20! Yan na naman. Basahin mo! Yun na naman yung wala. Basahin mo! Kasalanan noon, pagpatay. Basa! Ha? Ako ang nagtatanong, kapatid, uminom ka na ng tubig. Okay. Naawa ko sa'yo, pati anak ko, tinutulungan ka na eh. Okay, okay. Relax lang. Relax lang, relax lang. Relax ka lang. Eh, baka sisihin mo kami na naubos yung Okay, okay, okay. Tanong lang, tanong. Okay. Kapatid na Jerry. Tanong lang, Next. tanong lang, tanong. Okay. Sumasang-ayon ka, ikaw ba ay naniniwala o kaya ay okay ba sa'yo na sa panahon ito okay ang pumatay basta huwag ka lang pumapuot? Ang sagot ko nga! Ulit-ulit. Tama yun. Sus, Ginoo! Ang sagot ko nga, sumusunod kami doon sa utos ni Kristo, huwag Bawal kang na po. mapuot sa Ayaw sa kapatid. utay. Pag hindi ka napuot sa kapatid, hindi ka makakapatay. Okay, ganito. Liwanag mo na Ganito. Napakalinaw, Mr. Pedrito. Okay, okay, okay. Ang layo ng sagot. Ang sagot, ang tanong ko ganito. Okay. Huwag kang mapupuot. Okay. Eh, may mga pumapatay ngayon na hindi naman bunga ng pagkapuot. Iyon ay binayaran. Binayaran, may heart killer. Ang tanong, hindi ba kasalanan yon dahil pumatay na hindi napuot? Okay. Oo nga naman. Sasagot po ako.
Pag mga unbeliever, hindi pa sila nasasakop sa ganong klaseng kautusan. Bakit? Dapat Hindi na hindi nila alam yun eh. Wala na silang pagkaunawa. May pag-asa sa Diyos yun! May pag-asa sa Diyos yun! Sa makatuwid, okay lang sa mga tao na Tatanong ka lang, hindi ka napapaliwanag! kaya Tanong nga. tinatanong ko Tanong. sa inyo, okay lang pumatay, basta hindi kaalib. Okay. Tanong lang po, tanong. Time na. Time na. Okay. Talagang umiinit na po. Kanina pa. At pati yung mga audience natin ay umiinit na rin. Ewan ko, baka mga audience na mainit eh. Yung dalawa hindi mainit. Okay. Ngayon, may tigisang. Ay, paalala po sa mga bisita po namin, ganito lang po ako makipag-debate. Kasi pag mga bulang pastor, ganito po talaga kami. Okay, i-passes lang yun. Okay. Ngayon, bibigyan na po natin kay Brother Jerry ang panahon. Ito na po yung huling tayo niya sa 20 minuto. Brother Jerry. Okay. Mga kapatid, kailangan, sabi ko kanina, advice, payong kaibigan lang, hindi mo kailangan daanin sa sigaw. Okay? Naawa ko eh. Nauubusan yung kanyang boses, dinadaan sa sigaw. Sabi ko kanina, pag tayo nag-aaral, dadaanin natin common sense. Ano nga? Sapagkat hindi ho inaalis sa atin ng Panginoong Diyos, yung tayo ay umunawa, unang-una, kung ito ba ay logical. Alam mo, hindi lahat ng binabasang talata ay tama na ang interpretasyon. Sapagkat, hindi lahat ng binasa niya, sinisigaw, dinadaan sa pasigaw-sigaw. Mga kaibigan, kung mapapansin nyo ay kanyang kinomentaryuhan. Yung atin pong ginamit na si Dwight Moody, ginamit na si Billy Graham. Bakit nagtataka ako? Bakit niya kinomentaryuhan yun? Di sana, ang kanyang ginawa, tinutulan niya sana yung pahayag ng mga Bible commentators na yon, katulad ni Billy Graham. Bakit? Hindi ko naman sinasabi na itong mga taong ito ay ipalit natin ang kanilang sinasabi sa Bible. Wala akong sinasabing ganon. Pero para sa kanya, nasaan daw sa Biblia yung mga pangalan ng taong yon? Hindi naman namin sinasabi na sa Biblia yon. Yung mga taong yon, hindi mga Seventh-day Adventist yun. Itong si Dwight Moody, ito po ay isa sa mga pinagbatayan ng mga Bible translators sa Amerika, yung kanyang mga sulat, dahil sa ito po ay mas reliable at mas kakilala at mas kagalang-galang at mas may alam kung ang pag-uusapan ay ang konteksto ng banal na kasulatan. Ginamitan ba naman tayo ng talata na yun daw mga marurunong, hindi yun dapat na pagbabatayan kasi ang pinagbabatayan daw ng mga apostol yung mga tao na walang pinag-aralan. Hindi naman natin siya minamaliit na high school graduate lang siya. Hindi natin minamaliit yun. Karapatan niya po yun. Na tayo ay hindi natin minamaliit ang sinuman. Pero mas mahirap naman yung nagdudulong-dulungan tayo doon sa talagang nag-aral at nagsunod ng kilay para pag-aralan ang mga malalalim na Griego at Hebreo at mga iba't ibang senaryo o kaya at talata sa Biblia, mas higit namang reliable ito. Unang-una, hindi ito aming commentator. Ito ay mga komentaryo ng mga protestante na lumalaban din sa tinatawag nating pananampalatayang Seventh-day Adventist. Hindi kami mga tala ng mga commentators na nanggaling sa amin. Ito ay mga kakampi ninyo na kumakalaban sa Adventist. Nagkataon lamang na nasaktan ka kasi itong mga taong ito na mga protestante na mga evangelicals ay kumampi sa mga Adventista kung may kinalaman sa tinatawag nating validity ng pagsunod sa 10 utos. Bakit ka kino-question yun? Pangalawa, nagtataka ako Babasahin ko mga kapatid. Babasahin ko Ito. March 13, 11. Sabi nito, patutunayan ng mga SDA
na ang 10 utos ay nananatili pa sa panahong Kristiyano na dapat sundin ayon sa Biblia at referensya. Ito pa ay bulag nung pinirmahan ito. Hindi naman natin siya minamaliit, ha? Ang siniin ko sabihin, huwag ka sanang pumirma ng pumirma kung hindi ka sang-ayon. Referensya, pinirmahan mo ayon sa referensya. Tapos kung questionin mo kung may mga referensya akong ginamit, at pagkatapos babanatan yung mga tao na yun na para bagang mangmang, kung tawagin niya, ano? Kasi nag-aral, ha? Mga mangmang. Dito, lumalabas kung sino mangmang eh. Di ba? Hindi naman natin minamaliit. Pirma ng pirma na hindi iniisip, hindi tinitignan. O ngayon, mga minamahal na mga kapatid, pinirmahan, pirma, sign, Brother Perlito Manpil. Nakalagay, sign. Sign, Jojo Matapaha. Sign. Nagkasundo na pwedeng gumamit ng referensya. Pagkatapos ng ginamitan, tumutol. Kasi ang kalaban niya, hindi na ako. Yung mga magagaling na Bible scholar na nagtayo ng tinatawag natin mga institusyon ng mga protestante ng mga evangelicals na pinagbabatayan ng mga nag-aral ng theology sa panahon natin ngayon. Pagkatapos itong kaibigan natin hindi man lamang ito gumawa ng mga salin ng Biblia, questionin yung credentials nitong ating mga binabanggit na mga tao dito na tulad ni Dwight Moody at saka ni Billy Graham. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, meron pa tayo sa kanyang sinabi. Yung Lucas na binanggit niya kanina sa 14:26, na parang bagang pinalalabas na rito, parang pinag-aaway niya si Pablo at saka si Kristo. Kasi si Pablo, sinabi, igalang mo ang iyong ama at ina sapagkat ito ang unang utos na may pangako sa 10 utos. Dito sa 14:26, hindi naman magkakontra ito eh. Kasi yung context ng 14:26, igagalang mo yung mga magulang mo pa rin. Hindi naman sinasabi ng Biblia na lapastanganin mo yung magulang mo eh. Kaya lang, tayo ang magulang at gagawa ka na o pipilitin ka ng lumabag sa mga utos ng Diyos, yun ay hindi mo naman po pwede sundin na. Halimbawa, sasabihin sa'yo ng magulang mo, anak, meron mga tambay doon, bigay mo itong shabu. Shabu. O ngayon, tanong, susundin mo ba yung magulang mo? Dahil lang sa sinabi ng Biblia, gagalang mo yung ama at ina. Context. Bakit? Sapagkat ang senaryong ito mga kapatid, ito po ay ang pagsunod sa ating mga magulang na mas higit sa ating mahal na Panginoon. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay kalooban ng Diyos. Pakinggan po ninyo. Yung binasa po natin, ito po nasa aklat ng Mateo. Kapitulo 10, talatang 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Napansin nyo? Sabi po ng ating Kristo, ang umibig sa ina o sa ama ng mas higit sa ating Panginoong Jesucristo, ayun na po yung limitation ng tinatawag po nating paggalang o kaya yung ating hindi pagsunod sa magulang. Pero hindi ibig sabihin na tayo po ay maging lapastangan sa magulang. Tingnan mo naman itong mga kabataan. Pakita mo, nakikinig itong mga kabataan dito, tuturuan mo maging salaula sa magulang. Ba? Biruin mo yan? Kahit naman simpleng tao siguro, tanongin ninyo, ginagalang mo ba ang magulang mo, neneng? Ginagalang ang magulang. Sino ba namang tao na ayaw igalang ang magulang? Anong masama pag iginalang ang magulang? Sa ating mga Adventista, yung pong paggalang sa magulang, yung pong, halimbawa, yung tumingin ng may masamang hangad sa isang babae, hindi po yun pagbabago ng utos. Ito po ay magnification. Pag sinabi mong magnification, minamagnify mo. Pinalawak ang kautusan. Halimbawa, pag sinabing magnify, alam nyo ba yung magnifying glass? No? Alam naman natin yan. Pagka ikaw ay nag-magnify ng isang bagay, makikita nyo na yung dahon, meron siyang maraming mga
Maraming mga tusok-tusok. Pero pag tinignan mo siya, wala naman talaga. Ang tanong, yung bang dahon na minagnify mo, iba doon sa dahon na hindi mo na magnify? Hindi. Parehong dahon yon. Kaya lang lumawak siya sapagkat binusisi mo ng gusto kung anong meron doon sa dahon. Kaya nga po, yung salitang huwag kang papatay, hindi lamang papatayin mo siya. Ang positive po ng huwag kang pumatay, magbigay ka pa ng buhay. Magbigay ka pa ng buhay. Yung kung huwag kang magnanakaw, hindi lang din yung ikaw ay huwag magnakaw. Ang maganda doon, magbigay ka pa sa kapwa mo. Yun ang positive side ng Ten Commandments, and yet bahagi pa rin siya ng 10 utos. Hindi lumalaban sa kautosan yun. Minamagnify ng ating Panginoon Kristo. Ito naman, nagmagnify na wala yung dahon. Ibang klase, ano? Saan kayo nakakita ng nag-magnify na wala yung object? Ha? Ang tawag dyan ay logic. Ha? Sabi dito ng 42, talatang 21. Ang sabi dito, the Lord is well pleased for His righteousness. Say, He will magnify the law. Biblical ba yung sinabi nating magnify the law? Biblical. Magnification means pinalawak ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po yung huwag kang mapuot. Binasa na natin, 42 talatang 21 ng aklat ng Isayas. 42:21 ng aklat ng Isayas. Ngayon, tingnan po natin yung ginamit niya mga talata. Ito po, sa awit. Okay? Sa Tagalog, gusto ko sana English eh. Ang sabi dito, aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Napakalawak ng utos ng Diyos. Kung mapapansin niyo po kung saan-saan siya pumunta, tinuturo daw yung nila yung bautismo. Hindi naman natin paksayan eh. Bakit naman tayo dinala sa bautismo? Nasayang lang yung oras niya. Sabi nga natin kanina sa ating unang palang tindig, ang ating pinag-uusapan ay Ten Commandments. Sa totoo lang, hindi lang Ten Commandments ang ating pong sinusunod sa Adventist. Madami. Sa totoo lang, ito lang po ang naging focus ng ating issue, ng ating paksa na pinag-uusapan. Dadalhin ka doon sa bautismo. Ano pa ba yung kanyang binanggit? Dadalhin ka doon sa karunungan na ang sanlibutan daw pagka ikaw ay nagbatay ng karunungan doon sa kamangmangan. Pangangaral. Napakalayo naman. Ito palang kaaway ko, kumbaga sa boxing sumusuntok pero ang ring nandun sa labas. Nakita ba kayo na naglalaro ng basketball? Wala sa court? Ito yun. Ito ang sample. Kailangan, kapatid, tayong kaibigan, pagka tayo ay nagtitibate, mag-stick ka lang sa paksa. Pag tayo nagbabasketball, huwag ka doon sa labas ng court. Kailangan, dito tayo sa ring. Kasi ito ang ating paksa, 10 utos. Pag lumabas ka sa ring, ang tawag dyan, hindi mo na kaya yung kalaban mo. Naghanap ka na sa labas. Diba? Mga kapatid, ngayon, yung pong ginamit niya, tingnan natin mga kapatid, yung Mateo, na sinasabi niya na parang bagang wala yan, yung mga binabanggit na pagkakasala ng pangangalunya. Sa totoo lang, pagka ikaw ay tumingin talaga sa isang babae na taglay ang masamang hangad, nagkakasala ka ng pangangalunya. Totoo naman yun eh. Pero tanong mo sa kanya, anong kasalanan ang ginawa mong pagtingin ng masama? Pangangalunya pa rin. Talong, yung bang pangangalunya na yun, paglabag ba yun o pagsang-ayon sa utos na huwag kang mangalunya sa 10 utos? Hindi ba pagsang-ayon yun? Hindi ko maintindihan kung bakit lagi niyang pinagkukontra yung mag-ama, si Kristo at ang ating Panginoong Diyos. Pinagkukontra. Mahirap na bagay yan, kapatid. Kaya yung binasa mo, yung masamang timingin, yung huwag mapuot, itinuturo rin yan sa loob ng Adventist. Sinusunod din yan ng mga Sabatista sapagkat yan ay bahagi ng magnification ng kautusan. Minagnify. Paano na magnify? Huwag kang mangangalunya. Ang magnification doon, pag tumingin ka ng masama, nagkakasala ka na kagad ng pangangalunya. But still, kasalanan pa rin ng pangangalunya, nasa 10 utos pa rin. Mapuot ka sa kapwa mo. Ang pagkapuot doon, yun yung magnification ng yung utos na huwag kang papatay. Dahil pag napuot ka,
Nagkakasala ka na ng pagpatay. O lumabas ba sa kautusan na 10 yun? Hindi lumabas sa kautusan 10 yun. Andun pa rin. Palibasa, sanay siya doon sa labas ng ring. Kaya nilalabas lagi yung pagkapuot doon sa huwag kang papatay. Hindi magkalaban yung kaibigan. Hindi magkalaban. Huwag mong paglabanin ang salita ng ating Panginoong Diyos. By the way, ito po ay last, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya atin pong bibigyan ng konklusyon. May konklusyon pa ba kami? May 5 minutes pa. So last na natin okay. Question and answer sa audience. Okay. Tingnan po ninyo mga kapatid. Kanina, iniisa-isa natin 10 utos na binasa natin kanina. Nasa Aklat Sudo, Kapitulo 20, talatang mauna hanggang 17. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Napakasimple lang naman yan. Ang tanong, masama ba ang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko? Alam mo ano sagot niya? Masama daw. Lahat daw ng nasa 10 utos, masama pag sinunod. Ibang klaseng tao ito eh. Kayo common sense ang gamitin natin. Kahit hindi na Biblia muna. Kasi talaga sa Biblia, maski tambakan ko ng talata ito eh. Common sense lang muna. Alin ang masama sa 10 utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Masama ba yun? Hindi. Pag siya tinanong, Masama daw. masama. Sama ng sagot. Pero alam mo ang kanyang sikreto, yung kanyang anong tawag dyan ay hindi logic ang tawag dyan eh. Kumbaga katusuhan. Ganito. Kino-corporate. Alam niyo yung corporate? Binubuo. Kasi pag isa-isa mo, dinay-bisect mo, mahuhuli. Tama ba? Nahuli eh. Kina mo huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tanong, masama ba? Masama pagka nagkaroon ka ng ibang Diyos sa harap niya. Huwag kang gagawa ng anumang larawan o ribulto. Masama ba? Masama. Pero sa kanya, binuo yun. Binuo. Pagka binuo, hindi na makita. Anong tawag doon? Daya. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po ninyo na hindi man lamang niya kinanti yung mga una natin kaninang binanggit. Ang ating paksa, patutunayan ng mga Seventh-day Adventist na ang 10 utos ay nananatili pa sa panahong Kristiyano na dapat sundin ayon sa Biblia at mga referensya. Kinanti ba niya yung ating presentation? Hindi man lang niya tinumba yung aking unang mga talatang ginamit. Alam niyo, sa argumentation and debate, bawat punto na binitawan ng yung opponent mo sa argumentation and debate, dapat yan, itumba mo. Brother Ronald, tama, no? Dapat itumba mo yan. Kapag ka itinumba mo yan, doon kayo maglalaban sa issue. Hindi naman yung itinumba eh. Ano yung aking presentation kaninang ginamit? Eto. Tingnan natin, ano? Kasi po, wala na akong time mamaya para balikan siya ulit. Ang sabi po rito sa ating pong binasa, yung bahagi po, kung bakit po ang mga Adventista ay gano'n na lamang pong pagpapalaga sa utos, hindi para maligtas, kundi para po ipakita yung ebidensya ng kaligtasan ng ating pananampalataya. Kaya ito po ang sinasabi, ang 10 utos ng Diyos ay nagtuturo ng ating mabuting relasyon sa Diyos at mabuting relasyon sa kapwa. Tinumba ba niya yun? Hindi niya tinumba yun. Pangalawa, ang kautusan ng Diyos kaya sinusunod ng mga Seventh-day Adventist sapagkat ito ay transcript ng karakter ng Diyos. Tinumba ba niya yun? Hindi niya tinumba yun. Ano ba? Yung kautusan ng Diyos ay nagpapakilala ng kasalanan. Tinumba ba niya yun? Hindi niya tinumba yun. Yung kautusan ng Diyos na patayan ng paghuhukom, tinumba ba niya yun? Hindi niya tinumba yun. Ang 10 utos ay narapat sundin sapagkat buong katungkulan ng tao, tinumba ba niya yun? Tinumba niya rin ba yung kanyang pinirmahan na patutunayan natin ayon sa referensya? Tinumba niya ba si Moody? Tinumba ba niya si Billy Graham? Hindi niya tinumba, siniraan. Siniraan yung paksa. Lumabas ang paksa. Mga minamahal na mga kapatid,
Ito po ay magandang pag-aaral. Magbubukas isip sa atin ng mga kapatid natin. Mag-isip po kayo, wag po kayong basta na lang maniwala doon sa mga nagtuturo, lalo na kapag corporate ang ginamit. Bidaya yan eh. Isa-isahin niyo 10 utos. Alin doon sa mga utos na yun ang masama pag sinunod mo? Wala. Igalang mo ang iyong ama at ina. Masama ba yun? Huwag kang papatay. Masama ba yun? Huwag kang magnanakaw. Masama ba yun? Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Masama ba yun? Huwag kang gagawa ng ribulto. Masama ba yun? Sa kanya masama. O kayo na mag-isip. Anong sabi kanina sa ating binasa? Ang nagagalit at tumututol sa kautusan ay kaaway ng Diyos. Hindi nagpapasaklaw sa kautusan. At ang sabi doon sa aklat ng unang Juan 2:3 at 4, ang sino bang taong nagsasabing nakikilala ko siya at hindi sumusunod sa utos ay sinungaling at ang katotohanan ay mga kaibigan at mga kapatid, nananatili po na nakatayo ang paksa natin pinirmahan. May isa, wala man lang siyang kinanti sa atin pong binanggit na mga presentation kanila. Natunayan ito na talagang nananatili logically, biblically, historically, ang 10 utos ay kinakailangan sundin ng mga Kristiyano, hindi para kundi upang magkaroon ng bunga ang ating pananampalataya. Meron pa po ko? Okay, thank you. Brother Jerry, si Brother Jude ay may 10 minuto para magtanong kay Brother Jerry. Okay. Okay. Unang tanong. Doon ba sa 10 utos sa Exodo 20, utos bang mangili ng Sabat? Sa Exodo 20, talatang ano? Utos ba mag-iili ng Sabat? Ulitin ko ulit. Doon ba sa Exodo 20, utos po bang mangili ng Sabat? Basahin natin. Basahin natin, di ba? Tinatanong mo, utos ba? Basahin natin. Basahin natin, Exodo 20, talatang 8. Pabasahin muna natin ito si Brother Nilo kasi gusto niya magbasa. Brother Nilo. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Verse 8 yun. 6 na araw na gawin mo ang lahat yung gawain, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na yan, ay huwag kang gagawa ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang aliping lalaki ni babae, ni ang iyong tagaibang lupa na sa loob na yung 700, sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, at lahat ng nangarot, at nagpahinga sa 7 araw, ano pat pinagpala ng Panginoon ng araw ng Sabat at pinakabanal. Doon po ba sa bagong tipan, inutos po ba ni Kristo na mangili ng Sabat yung ika-7 araw? Hindi na niya iniutos kasi mayroon ng nangingilin. Pinangingilin na. Kung nangingilin, tanong, yung bang mga Kristiyano nangingilin? Yung bang pangingilin ng Sabat na ika-7 araw, nasa 10 utos ba yan o wala? O, mali ba ako? Teka, ba't ka nagtanong? Ako tanongin mo. Diba? Mali ba ako? Dito ka magtanong. Ako sasagot. Nag-i-emphasize ako. Ba't dito ka magtanong? Walang emphasize. Hindi naman Tanong. ako kasi nakapokus ako sa mga nakikinig. Eh, hindi ka. Dito ka sa Tanong lang. Cross-examination yan eh. Dito ka magtanong. Maubos yung oras. Kaya nga. Tanong ko, mali ba ako? Yung bang pangingili ng Sabat na ika-7 araw, nasa 10 utos ba yun o wala? Ulit. Ay, klaro naman yung binasa ko. Ito na po. Hindi po ang Sabat ang pinag-uusapan. Ang pag-uusapan nito yung 10 utos. Saka na po kayo gumawa ng topic. Tama yun. Okay. Focus yan eh. Yung Tama yun. pagnanakaw, Okay lang yun. nasa 10 utos yun eh. Oo, tama yun. Sa 10 utos yun eh. Oh, sige na. Tanong na. Tanong na. Tanong ka na. Ibigay sabihin yung bang pangingili ng ika-7 araw ng Sabat wala sa 10 utos? Oh, magtanong ka na nga. Relax. Okay, inamin nyo. Yung Relax. pangingili ng Sabat na ika-7 araw ay nasa 10 utos. Exodo 20 yun eh. Sumagot kayo, binasa nyo na yun. Tanong!
Inutos ba yan sa mga Kristiyano Sinagot na yan eh. na ang ikapitong araw o yung Sabat na ikapitong araw manginilin ang mga Kristiyano? Saan po mababasa po yun, brother? Teka muna, ano ba tanong mo? Ibiutos sa Kristiyano? Ang sagot natin, ginagawa na nila. Ginagawa na nila. Utos na. Kanina, ito po tanong mo. Kanina ginamit yung Mateo 18. Inisa-isa ni Kristo yung pagnanakaw, pangangalinga. Binanggit ba ni Kristo sa Mateo 18 kanina na ginamit ninyo yung pangingilin ng Sabat o hindi? Ginagawa na nga, bakit pa utusan? Hindi naman yun ang tanong ko eh. Ginagawa na. Hindi sa Mateo. Ginagawa na nga eh. Ikaw naman oh. Okay. Oh. Saan mababasa na ang mga Kristiyano, Ha? yung mga Kristiyano, Ganon. nangingiling ng ikapitong Sabat ayon sa utos ni Moses? Saan mababasa? Ayon. 23 bukas. Na mga Kristiyano ay inutusan na mag-ilan ng Sabat? Ang sagot ko kanina nga, yung mga Kristiyano ginagawa na pag-ilan. Yan, ito. Sagutin kita ha. Ayon sa utos ni Moses, ayon sa utos ni Kristo. Kala ko ba, binago ba na naman yung tanong mo? Hindi ko alam kung sasagutin ko sa tanong mo. Oh. Tama nga, hindi ka makaibig. Ito ha. Okay na. Ito. Hello. 1 to 3. Verses 53. Dito muna sa 53 hanggang 56. Ito. Ng Lucas. This was late on preparation day. And the sun went down. The Sabbath day would begin. The women who had come from Galilee with Jesus followed Joseph and saw the tomb, and how Jesus' body was laid. Then the women left to prepare spices and perfumes. On the Sabbath day, they rested as the law of Moses commanded. Tanong, yung bang pinasa nyo, yung mga Kristiyano ba yan? Oo naman. Nagasunod ni Kristo. Parang nakapuntos daw. Kaya nagmanakpakan, akala mo nakapuntos. Akala mo nakapuntos yung pastor ninyo ha. Naku. Yan ang mahirap na. Brother lang po. Ito po kami nagpapataw ng pastor. Sagot. Akala nakapuntos. Pakinggan, magic. Ang Kristyan. Alam niyo ba yung salitang Kristiyano? Tagasunod ni Kristo yun. Followers of Christ yun. Pag sinabing followers of Christ, mula pa sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon ng mga Hintil, yan ho, mga Kristiyano, sumusunod kay Kristo yan. Kaya itong mga babae, ang ginamit ko nga dyan follow Jesus. Di followers of Jesus yan. Kristiyano yan. Tanong, dito ba sa Lucas 23:55, saan ba sila nagsisunod? Yung bang pagsunod kay Kristo o tininggan ang libingan kung paano pagkakalagay? Parang na namang nakapuntos o basahin. Basa! Makinig ka kasi. Makinig ka. O ito ha. Ulitin ko. Makinig ka kasi. Babasahin ko. This was late on preparation day, and the sun went down. The Sabbath day would begin. The women who had come from Galilee with Jesus followed Joseph and saw the tomb, and how Jesus' body was laid. Then the women left to prepare spices and perfumes. On the Sabbath day, they rested as the law of Moses commanded. Tanong, kaninang tanong kong gande, utos ba ni Kristo yung pangingili ng Sabat? Binalik mo na uli sa dating isang tanong mo kanina. Doon ba sa pinasa nyo? Utos ba ni Kristo o utos ni Moses? Kasalanan ba itong ginawa ng mga apostol? Kasalanan ba ito? Kasalanan ba itong ginawa nilang pagsunod? Ayaw sa utos eh. Relax ka lang. Relax ka lang. Huwag kayo sasagot.
sumasagot yun sa kabila. Wala naman sumasagot sa amin. Nakita niyo naman, wala sumasagot. Okay naman malakpak. Hindi, ganito. Ang sagot yun pag nagtatanong. Kasi magulo lang yung ano yun, yung sasagot niyo. Okay, pag sasagot, bayaan nyo mag-emphasize yung ano nyo. Kapatid, nawala na kayong makikialam dito kasi hindi makikialam yung panig dito eh. No? Dito lang, basta pumalakpak kayo, kung tanongin kayo, eh di sumagot kayo. Ano lang, para walang magulo. Okay, ano lang, palakpakan lamang po. Salamat po sa inyong palakpak para sa aming dalawa. Okay. Tanong. Okay, tanong. Yung po bang mga sumunod sa Lucas 23:55, ang tanong kasi kanina, Kristiyano po yun o sila yung Israelita? Sinagot na kita eh. O di sagutin mo Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo yun. Ang mga Kristiyano, binubuo ng mga Hudyo at saka mga Hintil. Kaya pag sinabing Kristiyano, hindi lamang Hudyo, hindi lamang Hintil, hindi lamang din Hintil. Combination ng Hudyo at Kristiyano. Alam mo yan. Ang sabi, tanong. Nahihirapan yung ang liwanag ng talata. Tanong. Kaya ba sila sumunod? Huwag ka sumigaw. Bakit bawal ba? Basahin ko sa'yo. Sisigaw ako. Tina! Basa. Sayang. Isaiah 58:1. Sabi ni Kristo, yung mga narinig mo sa, ipagsigaw, yung narinig mo sa bulong, ipagsigawan mo sa bubungan. Hindi ka nagawin sa akin. Bakit mo? Sayang ang oras mo. Sige na. Okay lang na kahit pasayang. Magtanong ka. Yung pang mga babae na yun, kaya pa sila tumupad ng pangingili ng sabat dahil pa sa utos ni Kristo o utos ni Moses. Diyan sa talatang yan. Inasa ko na eh. Na yung utos ng Diyos at ang utos ni Kristo, hindi magkalaban. Hindi magkalaban yan. Pinaglalaban mo kasi kanina ka pa pinaglalaban mo yung mag-ama eh. Una, kapatid, Yung utos ni Kristo at utos ng Diyos, iisa yun. Huwag mo paglabanin. okay. Sabi niyo, yung utos ni Kristo, utos ng Diyos. Okay. Lahat ba ng utos na mababasa dapat bang sundin ng Kristiyano? Wala kaming doktrinang ganyan. Okay, sumagot ka. Wala kaming doktrina na ganyan. Katulad halimbawa, yung utos na yung maghahandog, hindi na umiiral yan. Merong hangganan yan na dumating si Kristo. Kaya hindi lahat ng utos, sinusunod. May mga hangganang utos. Yun lamang mga utos na merong pagpapatuloy, yun ang aming sinusunod, kamukha nitong Ten Commandments. Pero yung Kanina, wala na. Kanina sabi nyo, kaya hindi tinutupad o hindi na binanggit yung pangingili ng Sabat. Kasi, ang sabi nyo kanina, may sumusunod. Utos na yan. Doon ba sa binanggit ni Kristo na pangangalo niya, na pagpatay, meron din bang lumalabag? Inulit din ni Kristo yun. Alin? Yung huwag ka mga niya? Ano bang utos ang tinatanong mo sa akin? Inulit yung pangangalo niya. Di ba ba? Okay. Inulit ni Kristo yung pangangalo niya, pangikihapit. Diba? Bakit hindi inulit ni Kristo ang pangingilin ng Sabat? Sasagutin kita, bibigyan kita ng background information. Ang mga Hudyo, mas matindi. Time na po. Okay, time na. Okay, talagang umiinit na. Okay, ngayon, dahil tapos na si Brother Jerry, no? Sa kanyang 20 minutes, ibibigay natin ang panahon kay Brother Jude. Yung 20 minutes na nalalapit. Pagkatapos niya, 10 minutes na magtatanong uli si Brother Jerry. Masisira yung Una, mga kapatid, ang mga Kristiyano hindi na tumutupad ng kautusan ni Moses. Marami na nga ho tayo, sabi niya, hindi raw natumba. Sa tingin niya yun, hindi natumba. Pero totoo, tumbang-tumbang eh. Magkaibang-magkaiba yung igalang ng ama at ina doon sa kapota mo ang ama at ina. Paano hindi natumba yun? Ano tinutumba doon? Liwaliwanag naman. Una, bakit yung kautusan ni Moses o yung 10 utos hindi na dapat tuparin ng Kristiyano? Bakit? Sabi ni Pablo sa Galacia, sa 3, ang talata po ay 12. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Ano daw po yung kautusan? Hindi sa pananampalataya.
Basa, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Ang kautusan, hindi sa pananampalataya. Magkaiba yun. Aliwanag naman sinabi ni Pablo, ang kautusan hindi yan sa pananampalataya. Kasi ang Kristiyano, base na isa sa tinutupad ng Kristiyano, pananampalataya, hindi kautusan. Sabi po yan ni Apostol Pablo. Bakit po? Kasi yung mga nasa kautusan, sabi ni Pablo, Galacia 3 talatang 10, ito yung hinihintay niya. Basa. Sapagkat ang lahat nasa mga gawang ayon sa kautusan. Sino yung mga gawang ayon sa kautusan? Katulad po ninyo. Ano sabi? Ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya yung gumagawa ayon sa kautusan, tumutupad ng kautusan ni Moses o 10 utos, sila nasa ilalim ng sumpa. Okay? Liwanag naman po yun eh. Nasa ilalim ng sumpa. Ang ginawa ni Kristo, minsan pati yung pagsigaw mo, tinitira pa eh. Kaya ang katunayan, hindi tayo nagbabasa ng Biblia at katuruan ni Kristo. Hindi niya nabasa yung sinabi ni Kristo. Yung narinig mo sa bulong, ipagsigawan sa bulungan. Eh kung babalik ka pa nga sa mga lumang kasulatan, sabi ng Diyos kay Isaiah, humiyaw ka! Mahina, malakas. Sabi, gumagamit daw ako ng katusuhan. Sino kaya gumagamit ng katusuhan? Sino kaya mangmang? Liwanag ng sinabi ng banal na kasulatan eh. Pati ba naman yung pagtaas ko ng boses, hindi niya naintindihan nyo. Anong ginawa ni Kristo? Dahil ang mga nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. O yung gumagawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ano ginawa? Basa. Basahin natin. Galacia. Tuloy ha, tuloy. Tapusin talata. 4 talatang 5. Basahin natin. Upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. Tinubos niya. Kayo naman inyong magpatubos. Nasa ilalim kayo ng sumpa. Kayo naman ayaw niyong magpatubos. Kaya nga sabi ni Pablo, balikan lang natin Galacia 3:10. Sapagkat ang lahat nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Kita nyo, konting pagkakamali lang sa pagbasa. Yung ba ang basihan? Ang tignan nyo, aral! So, sinusumpa nga eh. Pag hindi ka nanatili doon sa panahon nila, sinusumpa. Di ba? Eh ngayon, ang ginawa nga ni Kristo, tinubos, nananatili ka pa rin. Eh di ba sumpa ka? Di ba? Liwanag mo. Sabi sa Galacia 3:13, isa pang patunay, sa sumpa ng kautusan, Galacia 3:13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Liwanag naman nun eh. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Bakit? Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy.
si Kristo binitay sa punong kahoy. Tama, mali. Pinubos ka na sa kautusan. Ikaw naman, ano pa? Ayaw magpatubos. Sabi niya kanina, ginamit niya ito eh. Sabi, pag wala pa yung pananampalataya, lahat ng tao o ang bansang Israel, nakukulong yan ng kautusan. Sabi ni Pablo, basahin natin para sa kanya, hinintay niya ito eh. Sa 3:24. Ano pa? Sa 23 muna. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, di pa dumarating yung pananampalataya, ay nabibilang buo tayo sa ilalim ng kautusan. Tama, wala pa, hindi pa dumarating yung faith eh. Na lahat, nasa ilalim ng kautusan. Na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ano pa? Ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sang-ayon naman kami na ang kautusan naging tagapagturo, naghatid kay Kristo sa pananampalataya. Ang tanong, nung naihatid ka na, doon ka pa rin ba? Sabi ni Pablo, tuloy lang natin, datapat! Ngayong dumating na ba? Ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Liwanag naman din. Warning daw. Hanggang ngayon, nandun pa rin kayo sa ilalim ng tagapagturo. Sa pumutos. Wala sa pananampalataya. Kasi sabi ni Pablo, ang kautusan, hindi sa pananampalataya. Sagayin naman tayo. Tagapagturo ang kautusan. Pero dumating na yung pananampalataya, mga kapatid. Dumating na si Kristo. Naihatid ka na kay Kristo eh. Yung pasero ko, nandito pa rin ba? Sabi niya, common sense. Use your common sense. Magamit ng common sense. Kami, hindi lang common sense ang ginagamit namin. Basa, 4:7 ng Kawikaan. Use your common sense. Basa! Ay, malamang kalibasa. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Kami not only common sense, kinukuha namin, sabi ni Solomon, unawa. Okay? Kaya yung para sa kanyang nonsense, wala talaga siyang unawa. Okay? Ang liwanag yun eh. Ewan ko ba kung bakit napakakulit ninyo. Ang liwanag. Wala na sa ilalim ng tagapagturo. Kaya nga sabi ni, kahit may mga Kristiyano, halimbawa ang Kristiyano, yung Kristiyano,